Thank you, Holy Spirit, for being here. Marami pong salamat, mabuting Ama, sa paglingap mo sa Pilipinas, ang bansang isinilang sa iyong puso. Walang ibang Panginoon kundi ang Panginoong Jesucristo. Ang kanyang balutid kalasag, nagtakda ng kanyang kaligtasan, kasaganaan, kalayaan, kapayapaan. Salamat po ay siya ginawa mong pagpapala sa mga bansa sa buong mundo. Dahil siya hinirang mo at ang sambayan ng Pilipino ay pinili mo para maging pagpapala sa buong mundo. So Philippines, arise. You are for Christ and Christ is for you. So in the book of Psalm o mga awit, chapter 33 verse 12, ito po ang nasasaad. Napalad ang bansa, at yun po ang Pilipinas, na ang Diyos ay ang Panginoon. Ang bayan na kanyang pinili sa gana ng kanyang sariling mana. Marami po sa akin nagtatanong noon, lalo na po ngayon, meron pa po bang pag-asa ang Pilipinas? Sa dami ng problema ang dinadaanan niya ngayon. Kagaya ng extreme weather, mga bagyo, lindol, mga baha, corruption, massive corruption, systemic corruption, lying, cheating, walang tigil na backbiting, sinasadyang pagsisinungaling, pagpapawalang bisa sa konstitusyon, sa batas, kawalan ng galang sa mga awtoridad, sa mga namumuno, rebellion, dibisyon, walang taros na pagsasaya, na walang kabuluhan, na nagdadagdag pa ng kahirapan ng maraming buhay. Drugs, prostitution, abortion, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, panalangin sa mga patay, pagpapagamot sa mga illegal fake healer, quack doctors, pagsunguni sa mga mangkukulam, mambabarang, mananawas, rape, pangangalunya, pakikiapid, sexual perversion, deliberate disobedience, division, at iba't ibang uri ng conspiracy na illegal sa mata ng Diyos at against sa kanyang mga utos at panukala. Kayabangan, pagmamataas, hindi pagpapasahod ng tama sa mga manggagawa, patuloy na pagsasamantala sa mga mahihina, mahihirap, kawalan ng totoong hustisya sa dapat bigyan, takwital ng mga mayayaman, imprisonment ang mahihirap, mga bangayan na walang kabuluhan, na sakit ng ulo ng lipunan, walang naitutulong sa kasaganaan ng bansa at kaligtasan ng sambayan ng Pilipino. Pagiging sakim at makasarili ng mga politiko na ginagamit lamang ang mga inosenteng mamamayan para sa kanilang sariling pagyaman at adhikain, pagsisinungaling ng mga tagagawa ng batas, ng mga mambabatas, at nagsasabing sila'y tagapagtanggol ng mga mahihirap. Meron pa po ba tayong pag-aasang makaalis sa lahat ng ito? Sa tingin po ng marami sa mahabang panahon ay lalo tayong lumulubog sa ganitong usapin at sitwasyon. In the natural, oo. Pero pag atin pong sinangguni ang salita ng Diyos, ay hindi. Dahil ang sabi po ng binasa natin, pag ginawa natin ang Panginoong Jesucristo na siya nating Panginoong Diyos, at tayo ay pumunta sa Kanya, nagpakumbaba, humingi ng tawad sa ating mga kasalanan, ay palalayain niya ang ating bayan.
Dahil alam niyo, ang Pilipinas ay mana ng Diyos. Tayo mga Pilipino ay para sa Kanya, hindi lang niya pinili. We are one of His kind all over the world. We are so precious to God. So precious. Siya ang reason niya bakit tayo binigyan ng maraming natural resources, ng maraming karagatan, isla, kabundukan, mga hayop, pananim, prutas, gulay. Binigyan niya tayo ng isang lokasyon na kung saan ay mare-recognize ng buong mundo. Ang karunungan ng mga Pilipino ay amazing. Ang kasipagan ng mga OFW ay unmatched. Ang ating loyalty sa pagtatrabaho, pagiging tapat sa tungkulin, sa anumang tungkuling lahatang sa lahat, ay ginagampanan ng buong puso, bunga ng pagkatakot sa Diyos. Marami po tayong katangiang wala, maraming bansa. At ito'y galing sa Diyos. Nataon lamang na ang lahat ng ito ay sinisira ni Satanas. At wag po natin siyang payagang magtagumpay. Kaya tayo pong lahat ay magsibalik sa Diyos. Ihayag natin na si Jesus ang Panginoon at Diyos ng bansang ito. Naliban sa Kanya ay wala na. Wag po tayo magturuan ng kasalanan ng sino man, akuin po natin ang ating mga kasalanan. Personally. Tumalikod po tayo rito. At pagkatapos po tumawag tayo sa Diyos at tulungan niya tayo. Pakialaman niya ang klima, ang sitwasyon ng panahon. Makatakas man ang marami sa hustisya, pero sa mata ng Diyos at hustisya ng Diyos ay hindi sila makakatakas. Dahil sila may impluensya, may pera, may koneksyon, magaling na i-pervert ang batas, dayain ang constitution, ay hindi sila makakatakas sa hatol at parusa ng Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, lahat ng bagay ay nakikita ng Diyos. Lahat ng gawa ay alam niya at ang iniisip ng tao ay talus niya. At walang pasubali na ang gumagawa ng masama ay hatulan niya. Pero ang may takot sa Kanya ay ililigtas niya. Kalinisin po natin ang ating mga puso. Kaya tinatawagan ko ang lahat na nagsasabing sila ay nasa Diyos. Mga lingkod ng Diyos, mga manggagawa ng Diyos, mga ngaral ng Diyos na umawak ng Biblia, may iba't ibang reliyon, movement, coalition, denominasyon, na nagsasabing ang Diyos ay sumasa kanila. Tinatawagan ko ang lahat. Bago pa lang kayo, matagal na kayo. Affiliated kayo sa politician o hindi. Ano man ang doktrina ninyo, tama o mali. Tinatawagan ko ang lahat. At dinggin po natin ang sinasabi ng 2 Chronicles 7:14. And I quote, "If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then God said, I will hear from heaven. I will forgive their sins. And I will heal their land." So malinaw po. Willing ang Diyos na pagalingin po ang Pilipinas. Kasaganain iayos. Ipagmalaki. Dahil ito'y bansa niya. At ang susi po ay tayo. Una sa lahat, ang nagsasabing sila ay makadiyos, may takot sa Diyos, nangangaral ang salita ng Diyos, may mga religyoso. Ginagamit ang Biblia. Pababa sa sambayan ng Pilipino, mahirap, mayaman, kilala o hindi, matalino o mangmang. Kinakailangan po una sa lahat ay gumaling muna ang ating mga puso sa kasalanan. Correct, that's right. Kinakailangan munang gumaling ang ating mga puso sa kasalanan ng mga binanggit ko. Personally and corporately. At malinaw po ang inyong narinig. Again, 2 Chronicles 7:14. Pag nalinis na po ang ating mga puso, siya po'y gumaling na. Dahil tayo po'y nagpakumbaba na, tumalikod sa ating mga kasalanan. At tayo nakaranas na, nakatanggap ng kapatawaran ng Diyos. Then, ang ating mga panalangin ay didinggin niya. At pagagalingin niya, praise God. Pagagalingin niya ang ating bansa. Wala pong ibang requirement kundi ito lamang. Kaya tinatawagan ko ang sambayan ng Pilipino, ang umawak ng Biblia, nangangaral, may reliyon, mga namumuno, pati ang pinamumunuan, may mga movement, coalition, denominasyon,
May mga reliyon, iba't ibang klase ng doktrina tinatawagan pababa sa sambayanang Pilipino. Sa NCR, sa Luzon, Visayas at Mindanao, nagkaroon po tayo ng takot sa Diyos. Hindi pa po huli upang itakwil natin, iwaksi ang mali. At ito po'y magiging magaan at magiging madali kung ngayon po'y pupunta tayo sa Panginoong Jesucristo. Bibigyan niya po tayo ng kakayahan na makalaya sa lahat po ng maling gawa. At hindi lang po yan. Tayo pong involved sa immorality, sa sexual perversion, at iba't ibang klase po ng damaging immoral acts na nagiging dano pa kayo magkasakit ng HIV, AIDS, herpes at iba pang karamdaman ay pagagalingin niya. Pati kayo merong sakit na goiter, cancer, leukemia, myoma, high blood, epilepsy, kayong depressed, demon-possessed, kayong alipin ng iba't ibang generation curses sa ika-4 na sali ng lahi ngayon ay kayo po nagbabata terribly. Kayo pong alipin sa alak, sigarilyo, sugal, pornograpo, pag-abuso ng sarili, kahalayan, kasinungalingan na naging buhay nyo na ay hindi lang mapapatawad sa kasalanan, kundi kayo po'y dadali niya sa kalayaan. Malinaw ang sabi ng Panginoong Jesucristo in John 8, 34, 35, and 36. At ito ang sabi niya, ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. At di siya pwedeng manahan sa bahay ng Ama. Ang tinutukoy niya po ay ang kalangitan. Ang anak lang, at yun ang sarili niya, at lahat ng sasakay niya, ang pwedeng manahan sa tahanan ng Ama. Kaya nga, ang sinamang pinalaya ng anak, at yun po siya, ang Panginoong Hesus, ay tunay ngang malaya na. Hallelujah. That is good news. Yan po yung mabuting balita na hinahatid ko sa iyo ngayon sa bayan ng Pilipino. Gaano man kataas ang kasalanan mo, ay mas mataas ang langit at kapatawaran ng Diyos para sa iyo. Gaano man kalaki kasalanan mo, ay mas malaki ang pag-ibig ng Diyos para patawarin ka. Gaano man kalalim ang kasalanan mo, at ugat nito ay hindi mo patakasan ang kasalanan kahit sinusukan mo na, inaayawan mo na kasi alam mo mali, ay kayang bunutin ng Panginoong Hesus. At gaano man karami ang puso mo purihin ng Diyos, ay kaya niyang paputiin kaagad sa araw at oras na to. Ang kailangan mo lang, mga minamahal sa bayan ng Pilipino, ay magbalik loob sa Panginoong Jesucristo. Na tinatawagan ko ang lahat ng churches, lahat ng mga iglesia, ang lahat ng iba't ibang reliyon. Tinatawagan ko ang iba't ibang mga ministro, ang nasa fivefold, ang mga movement, coalition, denomination, samahan, sekta, organisasyon, patungo sa mga kawan, sa mga walang reliyon, sa mga komunista, ateista, terorista, satanista. Tinatawagan ko ang lahat. Basta siya'y Pilipino sa araw at oras na to. Nasa mundo ka man, nasa lupa, nasa dagat, nasa mansyon, nasa barong-barong, saan ka man naroroon. Pagbalik loob tayo sa Diyos. Walang ibang tagapagligtas, si Jesus lang. Malinaw ang sabi ng Acts 4:12, walang pangalang ibinigay sa ilalim ng silong ng langit maliban sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. 1 Timothy 2 verse 5, na tanging siya lang ang tagapamagitan, tanging siya lang ang tagapamagitan sa Diyos at saka sa tao. Wala nang iba. Na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sambayan ng Pilipino sa buong mundo, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya, ay huwag mapahamak. Naunawaan niyo po yun, mga minamahal. Upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya, at kayo yun, sambayan ng Pilipino, ay huwag mapahamak sa apoy ng impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Ama ang anak, hindi para hatulan ang nasa kasalanan, kundi para iligtas ang nasa kasalanan. Para ialis sa apoy ng impyerno, sa kamatayang walang hanggan, at gawing anak ng Diyos, bigyan ng buhay na walang hanggan, at sumakanya sa kanyang kaharian habang panahon. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos in 1 John 1:9 ay ito, kung ipapahayag ninyo ang inyong mga kasalanan, ngayon,
siya ay tapat at banal, na kayo'y patatawarin niya. Patatawarin niya, hindi niya kailangang magpenitensya. Lumakad ng paluhod. Magmakaawa sa Diyos. Hindi niyo kailangan gawin ang mga bagay na ito. Ang mga unnecessary sacrifices dahil ninyo may earn ang kaligtasan at pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting gawa. Ang kaligtasan niyo ay awat habag ng Diyos. Efeso 2:8-9. Ang kaligtasan, bunga ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay grasya ng Diyos. Grace of God. At ito'y libre. Nasa sa iyo, hindi sa pamamagitan ng inyong mabubuting gawa upang walang sinamang makapagmalaki sa Diyos. Kaya ang sinamang sa Kanya ay sasampalataya ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Dahil hindi po siya nagpunta sa mundong ito upang hatulan ang sambayan ng Pilipino at buong mundo, kundi upang iligtas sa pamamagitan niya. At ito'y naganap na mahigit 2,000 taon na nakakalipas sa bansang Israel, sa krus ng Kalbaryo, sa bundok ng Golgota. Siya'y naipako katabi ng 2 salarin, makasalanan. Mga kriminal, binayad niya ang kanyang buhay. Inilibing po siya at pagkalipas ng 3 araw, siya po'y nabuhay mula sa mga patay. At ang kanyang pagkabuhay ay kaligtasan ng lahat ng makasalanan. Yung pong ibig sabihin na kung bakit doon siya inilibing na pag-aari ni Joseph na taga-Arimatea at ito'y garden tomb. Ito'y nagpapaabot na kinuha na ng Panginoon ang kamatayan ni Joseph at nating lahat bunga ng kasalanan. At ang kanyang pagkabuhay mula sa mga patay. Hallelujah, glory to God. Ay atin pong pagkabuhay. Kalayaan, pagkawala sa sumpa ng kamatayan, bunga ng kasalanan. Kasama na ng kahirapan, kagalingan sa ating mga sakit at karamdaman, at kalayaan sa lahat ng gawa ni Satanas at mga demonyo sa impyerno. At karapatan na maging mga anak ng Diyos at maging kasama ang tagapagmana ng Panginoong Jesucristo sa kanyang kaharian habang panahon. Romans 8:16-17. Glory to God. Kaya kung ating ipapahayag ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at banal na tayo patatawarin. Kaagad. Hindi bukas, hindi sa isang linggo, hindi sa isang buwan. Kaagad ngayon mismo. Tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. At lilinisin sa ating mga kalikuan. Kaya sabayan niyo po ang lingkod ng Diyos, Apostol Renato Di Carillo, sa aking panalangin ng pagbabalik loob sa Diyos. Iyuko niyo po ang inyong mga ulo, buksan niyo po ang inyong mga puso, at sama-sama tayo magpakumbaba sa Diyos na mabuti na nagmamahal sa atin sa sambayan ng Pilipino. Nangako na tayo patatawarin niya sa ating mga kasalanan at lilinisin, palalayain sa lahat ng kalikuan at kapangyarihan ng kasalanan at gagawing mga anak ng Diyos. Sumabay po kayo sa panalangin ko. Sabihin po natin ito ng buong puso na may kababaang loob. Amang Diyos na may gawa ng langit at lupa, salamat po sa katotohanan narinig ko na sa gitna ng marami kong kasalanan at pagiging makasalanan ay minithi mong iligtas ako dahil mahal na mahal mo ako. At ito'y ginawa mo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing, at pagkalipas ng 3 araw ay muling nabuhay mula sa mga patay. Nagbabalik loob po ako sa iyo, mabuting Ama. Humingi ng tawad sa aking mga galit, kasakiman, inggit, tampo, habag sa sarili, sama ng loob, hindi pagpapatawad, at balak na paghihiganti. Tatawad po sa aking kasakiman, kayabangan, pagsisinungaling, pagsira ng katawan ko sa pamagitan ng alak,
walang kabulang pagpupuyat, sigarilyo, at pagdadala ng kahirapan sa buhay ko sa pamamagitan ng sugal. Kasama na ng pagtikim ng bawal na gamot. Pagnanakaw at pagsira ng aking moralidad sa pamamagitan ng pakikiapid, pangangalunya, sexual perversion, na ngayon ay dinadanas ko ang HIV, ang AIDS. Patawad po sa aking pangkukulam, pambabarang, pagkakars ng aking kapwa, kawalan ng galang sa pamunuan, sinasadyang pagsisinungaling, pag-create ng rebellion, dibisyon, pagnanakaw ng pera ng bayan. Patawad po sa pagpili ng mali kaysa ipaglaban ng tama. Patawad po sa hindi ko pagtatrabaho ng tapat, may nakakakita o wala. Patawad po kung hindi ako nagsusweldo ng maayos sa mga trabahador ko. Yung dinadaya ko sila, niloloko, pinagsasamantalahan. Patawad po kung inilalagay ko ang batas sa aking sariling kamay. Ang hustisya, binabaliwala kong salig ang batas. Ginagamit ko propesyon ko upang ituwis ang batas para bigyan ng kagalakan ang mga kapartido ko at ingatan ang aking political career. Patawad po sa pagiging man-pleaser ko kaysa ang ipilis ko ang Diyos. Patawad po sa mali kong paniniwala na kaya kong iligtas ng reliyon at ang aking pagiging religyoso. Nagkamali po ako. Inaamin ko na walang pwedeng magligtas sa akin kung hindi ang Diyos lang, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Patawad din po kung pinili ang sabi-sabi ng tao, ng mga reliyosong tao, ng ministro ng tao, kaysa higit kong paniwalaan, ipaglaban ang salita ng Diyos. Patawad po sa kawalan ko ng interes na basahin ang Biblia na siyang salita ng Diyos. Hindi ko binigyan ng panahon at ang binasa ko ay ang balita ng mundo. Ang binigyan ko ng panahon, ang sinasabi ng mga tao, kahit ito'y mali at kasinungalingan. At ang panahon ko ay nasa pagtunghay sa YouTube at Facebook para sumagap ng mga balita na marami ay hindi totoo. Patawad po sa kawalan ko ng takot sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. Eto po ako ngayon, mabuting Ama, nagpapakumbaba, maninikluhod sa iyong harapan, kasabay ng pagbabalik loob. Patawad po. Patawad po. Nagkasala ako ng totoo. Tinatakwil ko ang mga kasalanan ito. Patawad po. Tinatalikuran ko ito. Pati ng kahirapan ay tinatakwil ko. Ang mga generational curses na yan na minana ko sa pamilya ko ay tinatakwil ko. Kagaya ng aksidente, diabetes, sakit sa puso, leukemia, mataas na blood pressure, immorality, addiction sa alak,
sigarilyo, sugal. Tinatakwil ko ang lahat ng ito. Pati yung pagtawag sa mga patay na hindi ako naririnig, hindi ako nakikita, at mga ribulto na walang pakiramdam at di ako pwedeng tulungan. Panginoong Hesus, iligtas mo ang kaluluwa ko. Pumasok ka ngayon sa aking puso. Pumasok ka ngayon sa aking puso. Pumasok ka ngayon sa aking puso. Tinatanggap po kita bilang aking personal na Diyos. Panginoon, tagapagligtas, manggagamot ng aking buhay. Mula ngayon, ikaw nang maghari, magmay-ari sa buhay ko. Tinanggap ko na po ang iyong kapatawaran, ang paghuhugas mo ng aking mga kasalanan sa pamamagitan ng iyong banal na dugo. At salamat sa karapatan na maging anak ng Diyos. Mananatili ako sa iyo at sa iyong salita. Magbabasa na ako ng Bible. Pupunta na ako sa bahay mo. Sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. At mabubuhay na matuwid para sa iyong karangalan at kaluwalhatian. Salamat po sa bagong buhay na ito. Marami pong salamat sa pagliligtas mo ng aking kaluluwa. Amen. Ako na lang po mananalangin and I congratulate you, beloved, na yung inyong pasya na sumabay sa panalangin ko, ang pinakamagandang pasya na inyong ipinasya sa inyong buhay. Dahil ito ang nagdala sa inyo sa kalayaan, kapatawaran ng inyong mga kasalanan, at pagiging anak ng Diyos patungo sa buhay na walang hanggan. At ngayon ako'y mananalangin ng Diyos ay tumulong sa inyo. Kung kayo may karamdaman at sakit, ay pagalingin niya. Ano man ang problema niyo, ay solusyonan niya. At ang ating bansa ay linisin niya, pagalingin niya, pagpalain niya, at lagyan niya ng takot sa puso ang lahat ng mga namumuno. At ang political alliances na hindi ayon sa katotohanan, kundi ayon sa simpatiya at personal interest at takot sa tao, ay sirain ng Diyos. At kayo po'y sumang-ayon na ako ay sasagutin ng Diyos. Tayong lahat. Dahil ang sabi niya, pag tayo tumawag sa Kanya, siya ay sasagot. At walang nagtiwala sa Kanya ang Kanyang binigo at ipinahiya. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na may gawa ng langit at lupa, linisin mo po ang sambayan ng Pilipino. Lahat ng mali sa bansang ito ay itama mo. Lahat ng liko ay ituwid mo. Lahat ng simple sa paningin mo ay gawin mong righteous. Lahat ng paglapastangan laban sa iyong salita at konstitusyon, perversion ng katotohanan, ay hatulan mo. Dalhin mo po ang lahat sa pagkaunawa na buhay ka. At hindi mo pinapayagan na patuloy na maghari ang ganitong klase ng pagsasamantala, pamumuhay at kamalian sa Pilipinas, ang iyong bansa. Naglagay ka ng malaking takot sa puso sa lahat ng mga namumuno sa bansang ito.
Itaas mo ang sweldo ng mga manggagawa. Bigyan mo ng karunungan ang mga nasa katungkulan na magpasya sila ng tama. Kung kanila pong pasya, a suggestion ng kanilang mga advisor, pamilya, kamag-anak at kapwa politiko ay mali, ay huwag pong pahintulutan. Ay kung siya po'y tama, pagpalain mo siya. Liligtas mo ang bawat pamilya. Kilala o hindi, nasa mansyon o nasa kubo. Saan man sila nandoon, sa kabundukan o kalupaan, sa syudad o kabukiran, abutin mong lahat. Ihag mo ang iyong sarili sa sambayan ng Pilipino. Linisin mo ang iglesia mo. I-turn mo ang mga tao sa iyo. Alisin mo sa maling reliyon, maling ministro, maling tagapagturo, maling tagapanguna na mayroong maling ehemplo. Dalhin mo sila sa totoong lingkod mo, sa tamang tao na may tamang turo at binigyan mo ng tamang mandato at tamang ministeryo. Ang mga walang trabaho, ibigyan mo ng trabaho mabuting ama. Ang magulong pamilya ay payapain mo. Alisin mo ang mga sumpa na tinapon ng dyablo sa buhay ng lahat. Ang nasa depresyon ay palayain mo. Ang may anxiety, ang puno ng stress sa espiritu, kaluluwa at kaisipan ay dalhin mo sa kapayapaan. Ang pamilyang hiwalay ay buuin mo. Ang mga anak na nagre-rebelde ay ibalik mo sa mga magulang. At ang mga magulang na nagkulang ng pag-ibig at tungkulin sa mga anak, ay bigyan mo ng pagkaunawa na ito'y kanilang punuan. At ang buong pamilyang ito ay pagkaisahin mo ngayon sa ilalim ng iyong pamamahala. Ilayan mo ang Pilipinas sa maraming bagyo, lindol, extreme weather. Ang bawat init na hindi kailangan ng Pilipinas ay palitan mo ng tamang temperatura. Palitan mo ng temperatura na tama sa kainitan at kalamigan. At ang bawat tahanan ay dalhin mo sa kapayapaan. Buklurin mo ang sambayan ng Pilipino sa pagkakaisa. Alisin mo ang pag-asa ng marami sa sandat at lakas. Dalhin mo ang kanilang pag-asa sa iyo, O Diyos, na pinakamalakas at pinakamakapangyarihan sa lahat. At ang mga may sakit at karamdaman ngayon ay pagalingin mo. Siya man po'y cancer, leukemia, pagkabulag, pagkapipi, pagkabingi, high blood, diabetes, sakit sa buto, sa bato, hepatitis A and B, fatty liver, cervical cancer, stage 1, 2, 3, and 4 cancer, glaucoma, catarata, migraine, sakit sa buto, yung mga dialysis ay pagalingin mo. Linisin mo ang dugo nila. Alisin mo ang sobra na alat sa kanilang mga katawan. Linisin mo ang kanilang buong kabuuan. Ang hindi mahanap ang kanyang identity, pero siya ginawa mong lalaki, ay bigyan mo ng pusong lalaki. Ang hindi mahanap ang kanyang identity na ginawa mong babae, ay bigyan mo ng pusong babae. Kung anong plano mo sa bawat isang nilikha mo, tila lang ay siya mong papangyarin, pagtibayin sa oras na ito. Buksan mo ang spiritual eyes nang hindi nakakakita, ang mga spiritual ears nang hindi nakakarinig. At buksan mo ang spiritual mind nang hindi nakakaunawa. Upang makita nila ang liwanag at tingning ng buhay ng Panginoong Kristo na nagmamahal sa bawat isa. Habang nasa wheelchair ngayon ay pagalingin mo ang mga bedridden na itayo mo. Kung meron mang ino-opera sa ospital ngayon, ay gamitin mo mga doktor at maging matagumpay ang mga operasyong ito. Ang mga walang pambayad ay tulungan mo. Ang agaw buhay ay buhayin mo. Sa amang klase ng bukol yan sa ulo, sa dibdib, sa baga, sa bituka, ay tunawin mo lahat. Ngayon din, I rebuke it all. I rebuke it all in Jesus' name. Pati po ang HIV, ang AIDS, ang herpes, I rebuke it. Lumayas kayo sa katawan ng mga tao na inalipin nyo. Ngayon din, in Jesus' name. Ang mga baog ay bigyan mo ng anak. Pinawawalang bisa ako espiritu ng pagkabaog sa mga matrisan. I rebuke it. Putulin mo po ang adulterous spirit, ang fornicating spirit. I rebuke it.
Gutuwin mo ang lahat sa kabanalang kalinisan na matuwid na pamumuhay. Marami pong salamat, Ama, na ako'y sinagot mo. Dahil ang lahat ng ito hinihingi ko sa pangalan ng Panginoon Kristo ang manggagamot at kapagligtas ng lahat sa presensya ng Diyos Espiritu Santo. Gumalaw na po kayo, kumilos na po kayo. Yung dating hindi nyo nagagawa, gawin nyo na po ngayon, pinagaling na po kayo ng Panginoong Isus. Pinawawalang bisa ako rin ng sakit sa dibdib. I rebuke it. Sakit ng tagiliran, bewang, braso, balakang, I rebuke it. Parkinson's disease, I rebuke it. Mga linsad na butot, spinal cord na mabuo kayo in Jesus' name. Mga katinay, galis at ketong, I rebuke you. Iwanan mo mga katawan nila, luminis kayo ngayon din in Jesus' name. O gumalaw na po kayo, ang Espiritu Santo ng Diyos na suma sa akin, ay suma sa inyong tahanan ngayon, saan man kayo naroon. Taas niyo po ang inyong dalawang kamay, sabihin niyo po ito na malakas. Salamat po, Panginoong Jesucristo, ang Diyos ko, tagapagligtas ko, tagapagpala ko, at manggagamot ko. Sa ginawa mo ngayon, na pagliligtas, pagpapalaya, at pagpapagaling sa buhay ko. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos ng malakas. Glory to God. Patuloy po tayong manood sa programa po ng Oras ng Himala sa telebisyon, sa Facebook, sa YouTube, sa Miracle Hour sa podcast. Gusto ko pong marinig kung gaano kabuti ang Diyos sa inyong lahat. At ang buong Pilipinas po ay meron pong chapter ng Disciple Worldwide Ministries. Tumawag po kayo ngayon sa mga hotline na nagpapalas. Pwede po kayong pumunta roon at dumalo at ma-enjoy po ang kabutihan ng Diyos na matagal na po namin ini-enjoy. At kung kayo po ay nasa ibang bansa, marami tayong chapter sa bawat bansa. Just call us. At bibigay po namin sa inyo ang lugar, ang detalye, ang mga pastor at pwede silang tawagan para kayo po ay patuloy na dalhin sa isang bagong buhay kay Kristo at pagkaunawa pa ng plano ng Diyos sa inyong mga buhay. Kung gusto naman pong umatin po sa ating Mother Church, nakapalas po siya sa mga screen. At kung kayo po ipupunta ron, expect ang encounter with God. At huwag niyo pong kakalimutan ang lingkod ng Diyos, si Apostol Renato Di Carillo, ang kanyang sambayanan, si Prophetess Elena Carillo, ang aming mga anak, mga apo, ang bawat full-time at mga kapastoran at ang buong ministry ay nananalangin para sa inyong tagumpay. Because the Lord loves you so much, we love you too. Matatapos po natin ang kalooban ng Diyos at ang Pilipinas ay magiging bansa niya. Pero in closing, mapalad ang Pilipinas na ginawa niya ang Panginoong Isus na kanyang Panginoon at Diyos. For truly, the Philippines is for Christ. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts, in our lives. Reign, reign, O Lord of the heavens. The Philippines needs for Christ. The heavens declare your glory. The nations bow before thee. And in this place, let your praise arise. The Philippines is for Christ. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts, in our lives. Reign, reign, O Lord of the heavens. The Philippines is for Christ.
Lord Jesus, in our hearts, in our lives. Reign, reign, O Lord of the heavens. The Philippines is for Christ. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts, in our lives. Reign, reign, O Lord of the heavens. The Philippines is for Christ. The Philippines is for Christ. The Philippines is for Christ. And the Philippine island agree with me and say with a loud voice, Amen and Amen.